Binitbit, kinuyog ng mga pulis ang nagdodroga sa video. Nasa kalagitnaan ng gabi, tahimik ang paligid, pero may isang hindi pangkaraniwang eksena ang gumulat sa mga mata ng mga residente. Isang babae, tila walang pakialam sa mundo, ang nakita nilang nagdodroga sa mismong bahay nito. Ang nakakagulat, hindi lang ito basta simpleng eksena, kundi isang pangyayari na naitala sa mismong video. Pero teka, paano nangyari ito? Sa isang mundo kung saan halos lahat ay may hawak na cellphone, mahirap nang makalusot sa mata ng publiko. Pero ang babaeng ito tila walang takot, walang kaba, patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. At dito na nga, inirecord ang eksenang ito na makikita mo sa video. Pero ito ang hindi mo gugustuhin mapanood ng live, kasi pagkalipas ng ilang mga pagkakataon, may mga anino na lumapit sa kanya, mabibigat ang mga hakbang, may dala silang isang misyon, at dito na nagsimula ang isang eksena hindi mo akalain. Kumalat ang video at hindi to basta video, nag-viral, nag-trending, umabot sa libu-libong shares. Pero mas matindi ang nangyari. Dati, hindi lang mga netizens ang nakakakita ng video, kundi pati na rin ang mga pulis. Pero hindi lang nila ito tinignan, kumilos na sila. Sa isang iglap, isang pulutong ng mga pulis ang sumugod sa tahanan ng babaeng ito. Walang labasan, walang takasan. Ang dating tahimik na eksena napalitan ng kaba. Pero sa bandang huli, binitbit at kinuyog ang babaeng ito nang walang nagawa. Ating pang panoorin mga kaibigan ang videong ito. Yun, ano siya, katulad live, Kilala mo? kung nagsuyok, nagakpan ba? Oo. Okay na Ako siya. ato sa sir mo, na video. Oo. So ato nga cellphone kay Dindin. Okay. Ano Tapos? sa ng Redmi. Oo. So video ko lang tiya sir akong kaugalingon. Napakatindi talaga ng mga pangyayari sa ating mundo ngayon. Pero kahit na ganito, katindi ang ating mga pagkakasala, ang ating Panginoong Diyos ay handa magpatawad. Pangalawang Korinto 5 verse 17, kahit kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na narito ang lahat ay naging bago. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na pakiramdam natin ay huli na ang lahat, na puno tayo ng maling desisyon, pagkakamali at kasalanan. Parang hindi na tayo makakabalik sa ating Panginoong Diyos dahil sa bigat ng ating nakaraan. Pero ito ang magandang balita kaibigan. Hindi maalaga kung gaano kalalim ang ating pagbagsak. May pag-asa pa rin sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya may bagong simula. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi tumitingin sa iyong nakaraan. Si Pablo na dating naging Saulo ay isang taong pinagkamalang walang pag-asang magbago. Tagapag-usig na mga Kristiyano, ngunit na makilala niya ang ating Panginoong Hesus, nagbago ang lahat. Siya ang naging isa sa mga pinakadakilang tagapangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung nagawa ng ating Panginoong Diyos na baguhin si Pablo, paano pa kaya ikaw? Paano pa kaya ang babaeng ito na nagdodroga? Hindi malaga kung sino ka noon, ang malaga ay kung sino ka sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman, anuman ang mga nagawa natin, kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos, ay panalangin natin na tayo ay maging bagong nilalang. Ang tanong, paano ka magiging bagong nilalang? Una, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus at tunay na magsisi. Pangalawa, hayaan mong baguhin ng ating Panginoong Diyos ang ating puso. At pangatlo, mamuhay tayo ayon sa kanyang banal na salita. Ang tanong ay, ipagkakatiwala mo ba kaibigan ang iyong buhay ngayon sa ating Panginoong Diyos? Purihin ang ating